Ayon sa pulisya, nag-alok siya ng milyong-milyong dolyar para ipapatay ang kanyang hiwalay na asawa at nahuli siya sa isang operasyon sa Starbucks. Umamin siya sa kasalanan, nakulong at humaharap pa rin sa mga bagong kasong mabigat. At ngayon, may nakakagulat na balita tungkol sa kasong yon. Isang malungkot na balita dahil ang babaeng nasa sentro ng murder for hire na plano ay natagpo ang patay. Ang takbo mula pagkakakumbikto hanggang ngayon ay nagbukas ng mga bagong nakakagulat na tanong. Nasa kaso tayo na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Si Tatiana Remley, isang mangangabayo mula California, ay minsang nakaupo sa harap ng undercover na pulis. Kalmadong tinatalakay kung paano ipapapatay ang kanyang hiwalay na asawa. Si Remley ay nahatulan sa pag-oorganisa ng multimilyong dolyar na murder for hire laban sa lalaking hinihiwalayan niya. Ito ay isang kaso na nabunyag matapos ang isang police sting at isang kahina-hinalang sunog sa bahay ayon sa San Diego County Sheriff's Department. Sabi ng mga investigador, nag-alok si Remley ng hanggang 2 milyong piso para ipapatay ang kanyang asawa. Ito ay isang babae na maraming pera at maraming pera ang umiikot sa kasong ito sa pangkalahatan. Pero ang pagkakakulong niya ay hindi pa ang katapusan ng kwentong ito. Pagkatapos niyang maglingkod ng sentensya at habang humaharap pa rin sa karagdagang mga kaso, may nakakagulat na bagong pangyayari. Natagpo ang patay si Tatiana Remley. At ang mga pangyayaring humantong sa sandaling iyon ang dahilan kung bakit muli nating binibigyang pansin ang kasong ito. Kaya hayaan mong ilarawan ko ang sitwasyon para sa iyo dahil tila itong babae na si Tatiana Remley, napakaraming magagandang nangyayari sa buhay niya. Nakatira siya sa magandang bahagi ng Timog, California. May pagmamahal siya sa mga hayop at may kakayahan siyang makisalamuha sa mga ito. Mahal ang mga kabayo, kaya may pera siyang babae. Si Tatiana Remley, isang equestrian mula California, ay namuhay ng marangyang buhay kasama ang asawang si Mark Remley ayon sa record ng korte. Ayon sa mga record ng korte at ulat, maraming mamahaling ari-arian ang pag-aari ng mag-asawang ito at nakikisalamuha sila sa mga elite sa lipunan at negosyo noon. Matagal ng executive sa teknolohiya si Remley. Tinulungan niyang palaguin ang isang kumpanya ng software hanggang sa maging isang multimilyong dolyar na negosyo. Kalaunan, namana rin niya ang malaking yaman ng pamilya. Kaya hindi lang natin pinag-uusapan dito ang isang tao na yumaman lang dahil sa kanyang karera, kundi isang lalaki na mayaman na talaga na may tinatawag na old money mula sa kanilang pamilya. Isang dating kasosyo sa negosyo ang nagsabi kay News Nation na si Remley ang pangunahing tagapagpatakbo at madalas tawaging ringleader sa maraming negosyo ng mag-asawa. Siya rin ang nagtutulak ng ideya, mabuti man o masama. Tatalakayin ko pa yan mamaya. Dahil ayon sa mga naunang dokumento ng korte at mga panayam sa media, unang nagkakilala ang dalawa sa isang pagkakataong pagkikita sa isang Starbucks sa Southern California. Ngayon, ang Starbucks ay isang detalye na nagiging medyo ironiko kung iisipin ang ikukwento ko sa iyo na nangyari kalaunan sa kasong ito at sa kanilang pagsasama ngayon. Nagpakasal ang dalawa noong 2011 at naging kilala sila sa Southern California matapos nilang ilunsad ang isang medyo ambisyosong proyekto, isang equestrian acrobatic show. Parang Cirque du Soleil pero may kabayo. Narinig mo na ang dressage? Marami talaga nun, ganun ang palabas. Ang tawag dito ay Valatar at ginanap ito sa Del Mar Fairgrounds. Diyan na ngayon ginaganap ang San Diego County Fair. Ayon sa ulat ng San Diego Union Tribune nung panahong iyon, ang produksyong ito, gaano man ito kaambisyoso at kapiligroso, ay naging eksakto lang iyon. At hindi sa magandang paraan dahil bumagsak ang palabas na ito matapos lang ang ilang pagtatanghal. At hindi lang ito kabiguan ng palabas sa usapin ng reputasyon para sa mag-asawang ito, kundi kabiguan din ito sa usaping pangnegosyo. Hindi lang para sa kanila kundi pati sa mga vendor at performer na sumali rito. Dahil marami sa kanila ang hindi nabayaran. At kapag tiningnan mo ang kasal na ito, at kung paano ito nauwi sa isang nakakakilabot at malungkot na kwento, parang ito ang naging simula ng matagal na pagguho ng pinansyal at personal na buhay ng mga Remley. Ikwinento ng dating staff sa mga reporter na mabilis ginastos ng produksyon ang milyon-milyong dolyar mula sa mga namumuhunan bago ito bumagsak. Napilitan silang ibenta ang ari-arian na nagpasimula ng pagkabangkarote. Inilarawan ng isang dating kasamahan ang proyekto bilang magulo sa likod ng mga eksena at sinabi niyang ang mga issue sa creative control at mga panloob na alitan ay sumira sa palabas na ito bago pa man ang opening night. Noong 2017 lumabas sina Tatiana at Mark Remley
sa Showtime documentary series na Naked SNCTM na sumusubaybay sa mga miyembro ng isang eksklusibo at imbitasyon lamang na sex club na kilala sa kanilang partner sharing na pamumuhay. Ngayon sa palabas, hayagang pinag-usapan ni Tatiana at Mark Remley ang kanilang relasyon, tinawag na sentro ng kasal nila ang sex at ipinakita ang sarili bilang mga thrill seeker na mahilig sa panganib at labis-labis. Sa isang episode, inilarawan ni Remley ang sarili niya bilang isang taong mahilig magtulak ng mga hangganan. Sinabi ni Mark na ang pagiging malapit at ang pag-eeksperimento ang pinakapuso ng kanilang relasyon. Lumabas muli ang mga pahayag na iyon nang subukan ng mga investigador at dating mga kakilala na unawain ang dinamika ng mag-asawang ito. Walang paghuhusga dito. Sa tingin ko, patas lang sabihing hindi sila namumuhay ng karaniwan. Ayon sa mga dating kasosyo sa negosyo, ang panahong iyon, mga bandang 2017 ay naging isa ring panibagong yugto para sa mga Remley. Dahil may dati kang kasosyo na si Eric Martonovich. At nagpunta siya sa News Nation. At ikinuwento niya kung paano ang pamumuhay na ipinapakita sa palabas ay talagang sumasalamin sa mga personal niyang nasaksihan sa likod ng kamera. Hindi ito karaniwang reality television show na di nagpapakita ng totoong buhay, sabi niya. Talagang napakatotoo nito sa kung ano talaga ang mag-asawang iyon. Inilarawan niya ang pribadong buhay ng mag-asawa bilang magulo, laging sinusubok ang hangganan, at mahirap sabayan ng mga tao sa paligid. At malaking bagay na rin yon, lalo na kung iisipin ang marangyang pamumuhay na ginagalawan nila, na doon na rin sila nakilala ng mga tao ngayon. Ayon din sa parehong source, sinubukan ng mag-asawa na isama ang mga kaibigan at kakilala nila sa kanilang personal na buhay sa mga paraang hindi komportable para sa marami. Kasama rito ang mga imbitasyon na pinagsama ang professional, sosyal at personal na hangganan. Isang bagay na, ayon sa kanya, ay naging dahilan kung bakit tuluyan niyang pinutol ang ugnayan niya sa mga Remley. Sabi ng dating kasamahan, maingat na kinokontrol ni Remley ang kanyang pampublikong personalidad. Sinabi niya sa News Nation na ipinakilala ni Tatiana ang sarili bilang kakaibang personalidad. Minsan, ginamit niya ang isang pagkakakilanlang may inspirasyong Ruso at mga alias na ayon sa kanya ay gawa-gawa lamang at hindi tunay, na inilarawan niyang bahagi ng pagpapanggap at bahagi ng sariling likha. Ngayon, ang seryang Showtime na natapos na ay naging sanggunian ng mga investigador at media habang dumarami ang mga tanong tungkol sa kontrol sa kapangyarihan at psikolohikal na dinamika sa loob ng kanilang kasal sa susunod na dekada. Ipinapakita ng mga dokumento sa korte na ang kasal ng mag-asawa ay paulit-ulit na nagkakahiwalay at nagkakabalikan, na may ilang beses na paghihiwalay at pagkakasundo bago sila tuluyang nagsampa ng diborsyo. Sa mga dokumento ng diborsyo, inakusahan ni Remley ang asawa ng pang-aabuso, ngunit paulit-ulit niya itong itinanggi. Eric Martonovich, ang lalaking lumabas sa News Nation, sinabi niya na hindi siya naniniwalang si Mark Remley ang nag-utos ng pang-aabusong inilarawan ni Tatiana Remley. Sa halip, sinabi niyang si Tatiana raw ang laging nagsimula. Sinusubukan niyang utusan ang mga tao na gawin ang mga bagay, at iginiit niya na ang ganitong dinamika ay tugma sa matagal ng pattern na personal niyang nasaksihan. Mas lumala ang sitwasyon noong tag-init ng 2023 ayon sa San Diego County Sheriff's Department. Tinawag ang mga deputy noong Hulyo 2, 2023 dahil sa sunog sa bahay ng mag-asawa sa hindi sakop na bahagi ng San Diego County. Pagdating ng mga deputy, kinausap nila si Tatiana Remley sa nasabing ari-arian, at sinabi nilang natagpuan nila siya na may dalang ilang baril at bala. Ngayon, ang mag-asawang dumadaan sa diborsyo ay naghiwalay na, marahil dahil sa laso na pagsasama na nauwi sa katapusan. Tiyak, mga taong lumalampas sa mga hangganan, lalo na ayon sa mga kaibigan. TATIANA, ngayon na baril na ang usapan na nakakatakot na talaga. Inaresto si Tatiana nung gabing yon dahil sa kasong armas at panununog. Dinala ang mga investigador para suriin ang sunog, ngunit simula pa lang iyon ng insidente. Kinabukasan, ayon sa autoridad, nalaman ng investigador na sinusubukan ni Remley humanap ng tao na ipapapatay si Mark, ang hiwalay niyang asawa. Sabi ng departamento ng sheriff, isang kakilala nila ang nag-abiso kay Mark Remley kaya nagpunta siya sa pulis. Sinimula ng mga detective ang investigasyon sa murder for hire at naglatag ng bitag. Noong Agosto 2, 2023 ayon sa autoridad, nakipagkita si Remley sa undercover na detective ng sheriff na nagpapanggap na hitman sa Starbucks sa San Diego County. Tandaan mo, nasaan nga ulit yung Starbucks na yon? Nagkataong nagkita sina Mark at Tatiana at doon nagsimula ang kanilang relasyon, at sa totoo lang, dito rin nagsimula ang buong kwentong ito. Ayon sa mga autoridad, nung nagkita sila, si Remley Tatiana ay nagbigay ng detalyadong mga tagubilin kung paano niya gustong patayin ang kanyang asawa
at kung paano dapat itapon ang katawan nito, naging sobrang espesipiko siya. Sabi ng mga investigador, nag-alok siya ng multimilyong dolyar na bayad at nagdala siya ng mga baril at United States na pera bilang paunang bayad. Kaya may ilang importanteng ebidensya na madalas nating nakikita. Pumapasok ang pulis sa mga kaso kung saan nagpapanggap sila bilang isang hitman at sinusubukan nilang mahuli ang isang tao. Sino ang naghahanap ng magpapapatay? Inaresto si Tatiana sa lugar ng insidente. Kinasuhan siya ng solicitation ng pagpatay at iba't ibang paglabag sa batas sa armas ayon sa record ng korte. Sa huli, umamin siya sa solicitation ng pagpatay at hinatulan ng 3 taon at 8 buwan sa kulungan ng Estado. Ayon sa ulat ng National Broadcasting Company San Diego at People, halos 1 taon siyang nakulong bago pinalaya, ngunit hindi pa rin natapos ang kanyang mga legal na problema. Ayon sa opisina ng San Diego County District Attorney, si Remley ay muling inaresto noong Setyembre kaugnay ng naunang sunog sa bahay at siya ay kinasuhan ng felony arson. Nagpasya siyang hindi umamin sa kasalanan at naghihintay siya ng susunod na petsa ng paglilitis sa korte. Ngunit pagkatapos, habang tila babalik na sa korte ang kaso, natagpo ang patay si Tatiana Remley. Kumpirmado ng autoridad na natagpuan si Remley noong Disyembre 18 sa labas ng bar, ngunit walang dagdag na detalye. Sinabi ng mga opisyal na iniimbestigahan ang kanyang pagkamatay at itinuturing itong dulot ng sarili. Kaunti lang ang detalye na inilabas ng mga autoridad tungkol sa kanyang pagkamatay at walang indikasyon ng ibang taong sangkot ayon sa kanila. Tumali ka na ngayon para talakayin ang kaso kasama si Detective Eric Barnes. Masaya kaming kasama ka sa Law and Crime. Maraming liko, maraming pag-ikot at maraming patong-patong ang kwentong ito. Yung tungkol sa pera na laging nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Bilang tagapagpatupad ng batas, ano ang pinaka tumatak sa'yo sa kwentong ito mula simula hanggang ngayon? Alam mo yon, isa na namang sitwasyon ito kung saan may isang tao na nasangkot sa alam mo na isang krimen. Malamang kulang siya sa karanasan sa pagharap sa krimen. Napakakaunti lang ng karanasan niya sa pagharap sa ganitong antas ng krimen, mataas na antas ito. Karaniwan umaabot sa pagpatay ang mga kriminal. Hindi ka basta-basta pumapasok sa pagpaplano at pagsasagawa ng pagpatay at kung titingnan mo ang ugat at motibo nito, mukhang pera ang dahilan. Oo, at mukhang namuhay sila ng medyo kakaiba sa totoo lang. Nagkaroon sila ng pumalpak na palabas ng kabayo, kaya nagsimula ang kanilang problema sa pera. Napunta siya sa isang Starbucks at doon niya nakilala ang isang pulis na inakala niyang isang hitman. At napansin ko na ang isa sa mga ebidensya ng pulis laban sa kanya ay, alam mo na, yung perang dala-dala niya. Nagdala siya ng baril sa pulong na to. Ano pa ang mga ebidensya bukod sa kanya, halimbawa na record na sinasabi niyang gusto niyang may mamatay? Ano ang kailangang meron kapag nagsasampa ng kaso laban sa nagbabalak mag-hire ng hitman para pumatay? Alam mo, napakahalaga ng bahaging ito ng investigasyon dahil malinaw na gusto mong maging maingat dahil naglalakad ka sa linya ng entrapment. Kung ang usapan ay isang panig lang at pinangungunahan ng mga autoridad kung saan sinusubukan mong dalhin siya sa direksyong ito para mapasabi siya ng bagay na magpapahamak sa sarili niya. Kaya gusto mo lang silang pakinggan at malaman ang plano nila dahil maaaring hindi naman talaga ito bayad na pagpatay. Pero gusto mong marinig ito mula mismo sa kanila, sa sarili nilang pananaw, at makuha ang iniisip nila. Sa ganitong paraan, alam mo, malalaman mo talaga kung ano ang gusto nilang gawin. Isa pa sa mahalagang bagay na kailangan mo ay ang patuloy na pagkilos ayon sa plano. And maring ito ay pagbabayad ng pera, maring isang kotse, may nagbibigay ng sasakyan, or maring isang baril. At sa kasong ito, meron siyang 2 sa 3, may pera at baril na dala niya. Pwede bang kasuhan ng isang tao kung hindi niya dinala ang mga bagay na yon? Pero naitala siya na sinasabi na gusto niyang umupa ng tao para ipatumba ang dati niyang asawa, ang hiwalay niyang asawa noong panahong iyon. Pwede pa rin bang maghain ng kaso kahit wala ka? Baka yung pera o baril niya ang magsilbing ebidensya, hindi lang salita. Sa tingin ko sa puntong iyon, ang meron ka lang ay plano at kailangan mo pa ng mas konkretong ebidensya para talagang mabuo ang sabuatan. Kasi sa ngayon, nag-uusap lang kayo at madali lang itong mapabagsak ng isang defense attorney na magsasabing, oh, iniisip lang niya ito at hanggang doon lang iyon sa ngayon, mga iniisip at pag-uusap lang. Sa totoo, ayaw niya talagang gawin ito, kaya hinihingi ng batas sa karamihan ng estado na may aktual na aksyon o hayagang kilos na dapat ay higit pa sa basta usapan lang o iniisip lang. Kailangan mo ng konkretong ebidensya na mahahawakan mo, na gaya ng sabi ko, maaring may bayad sa karamihan ng pagkakataon.
Kapag pinag-uusapan mo ito, mukhang wala siyang ganitong kasaysayan. Hindi siya isang professional na kriminal. Alam ko, sabi mo, madalas na uwi sa pagpatay ang mga tao at dito, wala na sila sa Starbucks. Dinala niya lahat ng bagay na akala niyang dadalhin ng taong inisip niyang hitman. Siguro, ano ba ang ilan sa mga baguhang pagkakamali kapag tinitingnan mo siya? Hindi para gumamit ng sports term, pero parang mga pagkakamali ng isang baguhan na. Sa totoo lang, kapag nakakakita tayo ng isang kontratang pagpatay, ano ang mga bagay na hindi talaga gagawin ng isang veterano? Karaniwan sa mga veteranong kriminal, kapag may bagong kakilala, hindi sila basta sumasama sa krimen, gusto muna nilang makilala ang tao. Sa huli, nagtagumpay silang makatakas sa pagpatay. Ang tagumpay ng pag-upa ay nakasalalay sa kung gaano kagaling ang iyong tagabaril, kung gaano kagaling ang iyong hitman, at kung gaano siya kakalkulado. Isang maling galaw ng hitman pwedeng magpakulong sa kanila lahat, parang interview ang proseso. At sa tingin ko kay Maria sa kasong ito, may motibong pinansyal at sa tingin ko iyon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. May bakas din ng pagkadesperado na hindi lang siya naghahanap ng taong gagawa nito kundi gusto niya itong mangyari agad-agad. At sa tingin ko kapag minamadali mo ang pagpaplano, alam mo yon masyado kang nakatutok sa petsa at oras kaysa sa maingat na pagpaplano. Maraming pagkakamali ang mangyayari. Nag-alok siya ng 2 milyon hanggang 2 milyon sa pulis na akala niya ay isang hitman. Napakalaking halaga ng pera niyan. Ibig kong sabihin, alam ko na may mga kaso na kaming na-cover na, alam mo yon halos kaparehong klase ng operasyon ng pulis. Kadalasan, ang sangkot ay mababa ang kita at nag-aalok lang ng 50,000 pero kapag narinig mo ang 2 milyon, ano ang dating nito sa'yo? Yung pag-iisip niya noon na handa siyang mag-alok ng ganito kalaking pera para umano ipapatay ang asawa niyang si Chris? Malaki ang halaga ng pera kaya kitang-kita ang intensyon niya noon. Hindi siya nag-atubili. Hindi lang ito basta ideyang paulit-ulit niyang iniisip. Desidido siya at handa siyang makahanap ng hitman na kasing dididido niya. At kaya yung 2 milyong pabuya ay nandoon lang para masigurado na, oy, kapag sinimulan na natin ito, gusto ko talagang matapos ito. Ayokong matakot ka, ayokong traidorin mo ako, kailangan ko ng 100% dedikasyon mo at babayaran kita ng maayos. Kasabay nito, isa ito sa mga sitwasyon na kung talagang desperado siyang ipapatay ang asawa niya at magbabayad ng 2 milyon para gawin ito ng iba, mag-aalala ka talaga, sigurado ako. Sa mga pulis, habang umaalis siya, tanong nila, siya ba ang kukuha ng baril? Baka siya na nga ang gagawa nito. Ano kadalasan ang pagkakaiba sa mga taong sa hindi magandang sitwasyon sa bahay kapag malala na sila na ang kumikilos? Kumpara sa isang tao na, alam mo yon yung motibasyon na lumabas at isipin na kaya nilang umupa ng isang hitman. Meron talaga. Sa kasamaang palad, marami talagang tao na nasasangkot sa mga sitwasyong domestic na gusto na nilang takasan pero hindi nila alam kung paano gagawin. Sa tingin ko, mas gusto ng karamihan na maging biktima kaysa makasakit ng iba. At sa tingin ko, sa kasong ito lalo na, ang tumatak talaga sa akin ay nakita kong may mga alegasyon ng karahasang domestic at hindi ko sinasabi na hindi iyon mapagkakatiwalaan o totoo. Naniniwala rin akong ang dahilan ng kasong ito ay usaping pinansyal na alam mo kasi madali naman sana siyang makaalis sa kanya, nagsimula na rin sila ng proseso ng diborsyo. Pwede naman sana siyang magpatuloy sa buhay pero sa kasamaang palad pinatay siya para lang mas malaki ang pinansyal na benepisyo. Ang diborsyo ay paraan para makatakas sa karahasang domestiko pero kailangan pa bang may mamatay para sa pera? Pagkatapos ng ganitong pagpupulong, kapag nag-sting operation ka at alam mong may binabanggit siyang nakakabahala, malinaw na may ebidensya siya, hindi lang salita, gusto talaga niyang mangyari ito, at umalis siya sa Starbucks. Anong susunod na mangyayari sa mga pulis? Sigurado akong may takot na baka sobrang desperado na siya at lampasan ng hangganan, siya na mismo ang gumawa nito. Alam mo yon, kailangan talagang magkaroon ng matinding operasyon ng pagmamanman kasi sa puntong ito hindi na malabong paniwalaan yon. Baka kausap niya rin ang iba pang tao at sasama na lang siya kung sino ang unang sumagot sa tawag niya. Ngayon na alam mo na ang banta, responsibilidad mo na siguraduhing mamonitor siya hanggang sa mahuli mo siya at madala sa kustodya. Dahil, tulad ng sabi mo, pwede niya itong gawin sa sarili niyang paraan o humanap ng mas mabilis na gagawa. At alam mo, yung kasabihang pera ay hindi nabibili ang kaligayahan at maraming halimbawa niyan. Tulad ng mga taong nananalo sa loto pero nauuwi sa pagkakabaon sa utang at nade-depress at kung ano-ano pa. Pero kapag tiningnan mo rin ang isang tao na tulad niya,
Parang ang dami niyang magandang bagay sa buhay. Lahat ng material na bagay na gusto mong magkaroon, meron siya. Gaano kadalas mong makita ang mga tao sa ganitong buwis na tila hindi kayang ayusin ng pera ang problema nila? Alam mo, sa tingin ko, alam mo yon. May kasabihan akong bagay sa kasong ito. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kita mo, kundi kung gaano kalaki ang ginagastos mo. Pwede ka rin kumita ng malaki. Kadalasan, ang lifestyle na ito ang nagiging dahilan para mahirapan ang mga tao huminto. Ang ganitong stigma at ang pagsabay sa pamumuhay ng iba. Sa palagay ko, mahalaga sa kanya ang namuhay sa isang tiyak na antas at may agam-agam siya kung matapos ang diborsyo ay magagawa pa niyang ipagpatuloy ang marangyang pamumuhay. Kaya ang mas mahalaga sa kanya noon ay ang ipagpatuloy ang kanyang pamumuhay kaysa sa aktwal na buhay pa ang kanyang asawa. At nakulong siya ng halos 1 taon. Nahusgahan siya ng 3 taon para sa pagpatay, pag-upa ng mamamatay tao, at insidente sa Starbucks. Pero nahaharap pa rin siya sa mga kaso na may kinalaman sa di umano'y panununog sa isang bahay na nangyari ilang taon na ang nakalipas. Bakit kaya siya sa tingin mo? Magkakasunod ang mga investigasyon at dito umamin siya sa mabigat na kasong pagtatangkang kumbinsihin ang isang tao na patayin ang kanyang hiwalay na asawa. Kahit makalaya siya, may iba pa siyang legal na problema dahil sa isa pang mabigat na kasong di umano'y panununog. Bakit kaya unti-unti inilalabas ang mga ganitong bagay, hindi sabay-sabay? At siguro, alam mo na, hindi rin kayang ipilit ng kanyang abogado na maresolba ang lahat ng sabay-sabay. Alam mo, medyo na-curious din ako doon. Karaniwan, ano ba ang nangyayari? May papasok na tao na may maraming kaso at isang plea lang ang gagawin. Madalas gusto ng mga piskal mabilis maresolba ang mga kaso. Kaya kapag may umamin ng kasalanan, madalas sinusubukan mo ring ipaamin sila sa iba pang kaso. Sa puntong yon, parang sumusuko na sila, sinasabi, oh sige, nahuli mo na ako, kaya gusto mong ayusin na lang lahat ng hindi na kailangan sa korte. Kaya talagang na-curious ako tungkol doon. Ang tanging naiisip ko lang sa kasong ito ay posibleng ang ilan sa mga kasong ito ay maaaring litisin sa iba't ibang korte. Maaring ang kaso ng panununog ay hawakan ng ibang jurisdiksyon. Oo, mapapaisip ka talaga. Alam ko namang ang mga kaso ng panununog ay matagal talagang matapos. Nakakalungkot, dapat sana hinarap niya ang mga kaso. Sa huli, ayon sa pulisya, parang kinitil niya ang sarili niyang buhay. Kaya hindi na mareresolba ang kasong yon o pwede mong sabihing tapos na ito. Pero siguro, ano bang masasabi mo sa kung paano nagtapos ang kwentong ito? Alam mo yon? Ganito lang talaga at marami talagang malungkot dito. Alam mo yon? Kahit ano pa ang opinyon ng iba, maganda naman ang buhay niya. Pero nauwi sa trahedya ang kanyang kasal. Nagdaos sila ng palabas ng kabayo na nauwi sa malaking kapalpakan at pagkalugi ng milyon-milyong dolyar. At sa huli, mapapansin mong tuloy-tuloy ang pagbagsak niya. Sa pagpapatupad ng batas, gaano kadalas mong nakikita ang mga taong napupunta roon? Parang kapag may pumalpak, tuloy-tuloy na dumadating ang problema. Alam mo, talagang nakakabahala at sa tingin ko ang nakaka-interes sa mga ganitong kaso ay kung paano ang bawat isa kadalasan ay mukhang normal lang. Mukha silang may buhay na, alam mo yon, pinapangarap ng ibang tao na hindi gaanong pinalad sa buhay. Kaya ginugugol mo ang buhay mo sa pagsusumikap, nagsasakripisyo para marating ang isang tiyak na antas, tapos biglang nagkakagulo ang lahat. Minsan, isang maling tao or ideya lang biglang nagkakagulo na lahat dahil sa snowball effect. Ang maling desisyon ay nauuwi sa isa pa hanggang sa pagkakaaresto. Ngayon, nilalabanan mo ang kaso pero kapag umamin ka, makukulong ka. At ngayon, ang lifestyle na pilit mong pinanghahawakan at pinagsisikapang makuha ay nawala na sa'yo. Naranasan mo na ang kulungan at dahil sa kasong arson, posible pang mas matagal kang makulong. At sa huli, kahit na malungkot, nagdesisyon siya na ayaw na talaga niyang makulong muli. Oo, nabanggit mo rin na nawala sa kanya ang marangyang pamumuhay dahil sa problemang pinansyal ng kanyang kasal. Alam mo, ang pagbabalik sa kulungan, sa tingin ko, sigurado akong isa yon sa mga talagang nagpahirap sa kanya. Pagdating sa mga bagay na gaya nito, palagi akong naaaliw sa mga kaso ng pag-upa ng mamamatay tao. Madalas, nalalaman lang natin ito kapag nahuli na ang tao at hindi naririnig ang ibang detalye. Alam mo yon, yung misteryosong tao na nakikita mo sa Starbucks habang umiinom ng latte, kung saan doon talaga kayo nag-uusap tungkol dito. Hindi tulad dito. Natanong ko na ata to dati, pero totoo ba talaga ang mga kinokontratang mamamatay tao? Sa mga pelikula gaya ng Hitman, may lalaking biglang lumalabas, di ba? Madalas parang hindi totoo.
Pero bilang law enforcement, marami akong nakikitang ganyang kaso. Gaano nga ba kadalas may taong biglang lalapit sa Starbucks at hihingi ng 2 milyon sa totoong buhay? Sasabihin niya, tingnan mo, ito ang trabaho ko, aayusin ko ito para sa'yo. At Chris, alam mo sa tingin ko ang karaniwang Amerikano, ang tanging karanasan nila sa isang hitman ay mula lang sa mga pelikula sa Hollywood, alam mo yon, o kaya sa mga palabas sa Oxygen. Pero may mga hitman talaga, totoong mga hitman na talagang umiiral at totoo silang umiiral. Sa madilim na mundo ng krimen, kailangan mo talagang mamuhay araw-araw sa paggawa ng mga krimen at alam mo yon. Sige, ang taong ito ay may criminal na karanasan sa ganitong bagay at kadalasan ang mga handang gumawa nito ay may ganito ring karanasan. Dahil kilala ka sa publiko, hindi ka nila makikita sa Starbucks. At may mga posibleng saksi na kung may makadinig ng pag-uusap na ito, siguradong may magsasabi sa iba tungkol sa narinig nila. At ngayon may video na rin, kaya ang pag-iisip ng pakikitungo sa isang tao na handang gumawa ng pagpatay, ang karaniwang mamamayan ay hindi makikilala ang taong iyon at sa tingin ko pareho lang ito kadelikado at sa sitwasyong ito alam mo na. Maganda na may nagbigay ng impormasyon at hindi nila ito ginawa dahil sa 2 milyon, sino ba ang hindi gagamit ng 2 milyon, di ba? Alam mo, sa tingin ko yung nagtip sa pulis kilala mo. Pinupuri ko sila sa pagsasalita at pagsasabi ng totoo dahil nakakatulong talaga iyon para mailigtas ang buhay ng isang tao. Oo, naiisip ko yung Starbucks. Sa tingin ko may mga camera doon at malamang naririnig ng lahat. Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung gaano kalaki yung Starbucks na yon. Pero alam mo yon, parang naririnig mo naman ang usapan ng kahit sino sa loob ng Starbucks. Ang kakaiba ay ang pag-uusap tungkol sa bayad na pagpatay at akala mong lihim ito. Pero malinaw naman, itong kwento ay nagkaroon ng panibagong, alam mo yon, malungkot na pangyayari at ilang beses na rin itong nagkaroon ng malulungkot na pag-ikot sa kwento. Detective Erikbarnes, laging masarap kang makasama dito sa Law and Crime. Salamat sa pagbigay linaw sa amin tungkol dito. Salamat Chris, salamat sa pag-imbita sa akin. Yan na po ang kasong inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe po sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.